ano eh, na kasi Pagdating pala sa ilalim, doon naman nag-accumulate yung parang butter na... Yeah, the butter. Yung concentration ng butter pa na sa ilalim. So, grabe pala yung marriage nung top experience at saka nung bottom si Mike experience. lang ang nakapagsabi niya na. Na-imagine ko na lang to, chef, eh. Pag nakita nyo sa party to, parang, uy, game! Pero ubos siguro agad dyan, ano? Yes. Oo, na ano talaga na. Kasi yung, hindi ko na inabutan to, pero nung bata ako, pag meron ako nakitang ice cream cake sa party, nako, masayang party yun. always, always. And else. Napakaganda nito dahil tayong mga Filipino ay generally mahilig sa ensaymada. Itong natutunan namin, isa pala to sa mga pinakamalupit na ensaymada na meron tayo ngayon. Ang tikim adventure natin ngayon, pastry shop na medyo tago sa gitna ng Quezon City. Kumbaga Spanish times pa yung mga recipe nila. Salamat kay Chef Jean at sinama niya tayo dito. Tingnan natin to. Okay, so nangyari, ang pinakamagandang swerte natin kasi in-invite tayo ng Chef Jean to try this Pasteleria Mallorca. Kasi normally take out lang dito, tapos sabi niya mag-set up tayo ng table, tapos papatikim ko sa yung mga products namin. Sino ba naman tayo para hihindi? Lalo na parang classic mga pastries na nandito, no? So, okay, simulan natin. Kasama natin si Ma'am Rosel, si Sir Omps, at saka si Chef Jean, syempre. Okay, moment of truth. Actually, secretly, sobrang excited ako nung in-invite tayo ni Chef tumikim dito kasi nandito yung ensaymada na hindi pa namin natitikman sa Metro. Ensaymada hunters kami ni Mrs. Dizon. So, ito na nasa harap ko na ang tawag ni Chef Jean dito is Ensaymada 1 because number 1 kasi ito yung original recipe ng family nyo. Tama ba? This is one recipe of the family. One recipe of the family. Dalawang recipe yan. Napunta sa akin yung pangalawa eh. Yes, Tapos, binigyan mo ako nun. Oo. ito, well publicized to ever since. Nanalo pa to ng award. May nakita nga ako Ayan, dito, no? Chef. Oo. Inquirer. Oo. So, yeah, well developed. Ang good ensaymada kasi it can be any of the even the most popular ensaymada. I can mention kahit yung mga Marami naman masarap. marami naman masarap. katulad ng kunanan, Yeah, katulad oo. ng marami. Marami talaga. All of these Kapampangan ensaymadas will do at least 3 risings. Gagawin mo yung dough, paalsahin mo, kokortihin mo, paalsahin mo na naman. Tapos kokortihin mo na naman, lalagay mo na sa hulmahan. Ngayon ka na Pangatlo. naiintindihan yan, Chef, nung ina-explain mo nga na ganun pala yung process. Habang nabuburo yung dough, Nabuburo no? nagfe-ferment, nagdi-develop yung characteristic amoy ng ensaymada. Na, Okay. Which is characteristic Oo. also of several types Breads. of bread Oo. that have high umami. Brioche, croissant, Aha. ang dami. Iisa yung DNA nila. Oo, Meron sila tapos, develop yung amino acids habang nabuburo. So, yung flavor, yung umami talagang lumalabas. nun. Yun yung nagpapasarap Oo. no? Kaya dapat tama yung process mo. Hindi yung tinapay lang na nilagyan mo lang ng... Kinorte mo, tapos nilagyan mo ng gano'n, ng asukal. toppings, sabihin mo ensaymada na. Ah, Hindi no? Meron talaga So, I think nandito yun Nakita ko na nung ni-slice ko to, Chef Tapos ang ensaymadang Pilipino, Hmm. maraming magsasabi na mga Europeo na, no, that's not the real one. The real one is Mallorca. Sorry mas masarap ang ensaymadang Pilipino. Iba pala, Chef. Hindi pa ako nakatravel sa... Mas flat, Aha. mas So, meron solid. silang ensaymada na Meron. iba, solid. So, ito, Filipino take na pala to. Yeah. Diba? Sige, titikman ko na. Oh, yes, please. Tikman ko na. Go. Please, go. Excited na ako. So, ito, ni-slice na namin para makita namin yung loob Parang sobrang promising. Pati yung feel pa lang nung knife nung ni-slice ko. Alam ko na hindi siya yung bread na pag kinagat ko, medyo may lagkit sa loob. Alam mo yung ganon? Ito, I think ito na yun. Grabe. Hindi dahil kaharap ko kayo. Ito yung hinahanap namin always na
lasa ng ensaymada. We're glad that This is our grail. Oh, hindi ako dahil nandiyan kayo. Ang sarap. Grabe tong isa na to. Sa mga medyo matagal lang nanonood sa amin sa mga food adventures namin, alam nyo na mahilig kami ni Mrs. Dizon sa ensaymada. Oo, alam naman namin iba-iba rin ang timpla ng mga gumagawa nito. Pero kami ni Mrs., meron kaming idea sa utak namin kung ano yung hinahanap naming lasa. Nahanap namin dito. Bakit ngayon lang? Sa Maynila pala meron, madalas kaming dumayo sa ibang lugar para sa lasa na hinahanap namin. Ibang klase, magandang find to. Si Mrs. Dizon, approve. Dagdag sa checklist, super gaboom. Yung sinasabi ni Chef G na umami, talagang nandito, amoy pa lang napakahalimuyak na. Ang tanong nyo, paano makakabili nito, ikikwento sa atin ni Sir Omps kung paano. we have on a daily basis, we make a few. Pero better to call to make sure that you reserve. Nagkakaroon ng issue yan kasi nga, Like itong ensaymada, medyo in demand to. yes, but yun nga, we cannot always, how would you call this? We cannot always calculate yung mga naglilihi for the day. Yeah, So, okay. better to call, no? Kasi In nga, advance. sometimes we A have day in advance or Yeah, a day in advance. Actually, even the morning is In the fine. morning. in the morning? Morning That's is fine. fine. Oh, okay. Because, as chef would say, no, sometimes yung triple fermentation ng rice ng bread. Takes a long time. It takes a long time. So, after 1:30 yung release na actually yung freshest ensaymada for that afternoon. The magic hour is sarap. about Yeah, 2. 2 o'clock is the 2. magic. Yeah, 2 o'clock is Kasi the magic. start making it sa morning. Oh, by 2, ano na siya Yeah. talagang ready. Kasi pagka-bake mo, hindi mo pa pwedeng asukalan, hindi mo pa pwedeng tapingan kasi iinit. Ang ganda nung quality Aamagin. ng bread talaga, chef. Sobrang airy nito. Kumbaga, in this case, Coke pairing kami ngayon eh. Pero maganda rin to kung may kape, kung may tsaa ka. Sabi nga ni chef, kahit ano, basta merienda time, sobrang treat itong ensaymada na to. Hirap kasi pagka hinit mo yan in a toaster oven, nagkakaroon na naman ng chemical or physiological reaction na naman. Although it's Nag-iiba. okay, nag-iiba pa rin, di ba? Sir Omps, ano ko lang, pagdating pala sa ilalim, doon naman nag-accumulate yung parang butter na, Yeah, the butter. yung concentration ng butter pa na sa ilalim. So, grabe pala yung marriage nung top experience at saka nung bottom Si Mike experience lang niya. ang nakapagsabi niya na. Yeah. Sobrang grabe talaga, chef. We love our ensaymada, kaya detailed yung talagang visual ko nakikita yung sarap eh. Parang wow, grabe to. Para sa panlasa ko, masarap talaga to. Lalo na kung mahilig kayo sa lasa ng queso de bola. Ngayong nalaman na natin kung gaano kasarap yung gawa ng Pasteleria Mallorca, alamin naman natin kung paano sila nagsimula. Ano sisimulan natin, chef? Sir Omps, nakahain dito eh. Parang Okay, kasi maybe let's start chronologically kasi nga, Okay. these are little things that our family actually started, no? Uh-huh. This one is the Mega Mexicana nachos and tacos. Actually, it started with my aunt a long time ago in 1976. Uh-huh. She actually went here with my American uncle, no? gano'n nakatagal, 19... Yeah, from 1976. So Oh. this is about almost the 50th year. We're 1 year shy of the 50th year. Wow. But, I think it was too avant-garde in 1976. Nobody knew hindi alam ng tao ko Pero may competition na noon tayo. Nakikita ko to sa sa mga grocery eh. Meron na, wala pang competition noon. In fact, pag tinanong mo, ano yan? Di ba? Yan yung dating noong 1976. Saka baka konti pa ang kumakain ng tacos noon, ano? Oh, wala talaga. Oh. So, and what sets us apart is that, as I think explained to you by Chef, no, many weeks back, we start out our nachos and tacos with stoned ground corn, no? Yun talagang giniling na Giniling talaga, as in bato. Sa bato. Yun, bato. Yun yung So, yung mga bato namin, nakukuha namin yan sa Ilocos Sur. Okay. So, yung original na machines yan that started here, bato na galing Mexico, no? Pero na-realize ng pamilya natin, ano tawag nito, mas maganda na, or meron naman tayong bato na eksaktong ganyan na nanggagaling. meron na rin na source dito. Na-source dito. So, hinahasa namin yung bato na nanggagaling sa Ilocos Okay. para i-ground
yung mga ano natin, mais. Okay. So pag tinignan nyo po ito, 100% na lahat ng gagaling sa Pilipinas. Okay. Sa Pilipinas. Okay. So walang foreign component ang ano natin, ang nachos natin, no. Yung mais nang gagaling sa norte, sa Cagayan and Isabela. Yung asin nang gagaling dito rin, no. No, Pangasinan malamang, and we use natural sea salt for this. Tapos dinadagdagan po natin yan ng sili at garlic, no, na nanggagaling sa pampalasa na nanggagaling sa. Yun ang naiiba sa amin. May paminta to, sir? Wala. Akala ko dati, pag kumakain ako ng nachos sa ganito, yung sa akin may itim-itim, akala ko may paminta. Parte yan ng mata ng mais. Mais na puti or mais na dilaw? Dilaw. Okay. Paano? Try ko muna ng wala? Pwede. Or i-dip mo na. Try ko muna. Okay. Ako lang, hindi naman ako expert, sir. Kayo mas eksperto. Pero, ang nagustuhan ko agad, hindi siya nakakapagod kainin. Kasi may nabibiling mga nachos na pag kinain mo, medyo makapal. Na after a while, napapagod na yung as in, para nag-workout yung mouth nyo. Ito maganda yung crunch niya, pati yung nipis, pati yung lasa. I think yung pinagmamalaki namin, kasi hindi siya gawa sa masa harina, no. Yung ibang nachos kasi gawa sa it's corn flour, no. So minsan, pag lumalabas ka on a date, magna-nachos ka, pag lagay mo ng salsa, biglang mahuhulog sa damit mo. So ito, awa ng Diyos, hindi nahuhulog. Hindi siya nagsisplit. Hindi siya messy kainin. Sana, no? I'm sure, given enough time, siguro lalambot din. Pero in general, malutong siya. Tatry ko, Chef Jean, gawa niya ba tong mga natin? Mga dips dito? Please. Ano ba ang normal na ginagawa niyo? Actually, Best way to enjoy this? may put everything Everything. on it. Alright. Lagyan mo ng konting guacamole. Guacamole. Para richness. Yung tomato salsa. tomato para salsa. Ito. May acidity. Kung gusto mo, lagyan mo ng mango salsa. Oo nga habang abundant ang mango ngayon Tapos lagyan mo ng keso. At pulang sibuyas pa gamit ng chef, parang matapang to. Masarap yun Lagyan ng Sobrang sarap. Tacos nila. Ganun, I assume na ganun din yung experience itong malaki. Yes. Yes. Ito nachos. Oo. Ito yung mga nachos namin. No? Ito yung taco. Made for lettuce, di ba? Meron din tayong cups. Meron din kami for taco salads, 'di ba, na naka-cup form, so pwede mo ilagay doon yung mga may gusto ng mga beans and iba-ibang lettuce. form meron siya. Meron Pero yun nga yung nakwento rin sa akin ni chef na yun talaga yung niya pinagyayabang niya na galing talaga siya sa corn, hindi yung harina lang na kung ano-ano, as in pure corn daw talaga. Dito ginagawa to, meron tayong planta. Well, may planta a few blocks down. Few blocks down. Solid. Chef Jean, anong tawag ulit dito? This is Tarta de Madrid. Kanina parang nakwento ni chef at saka nila Sir and Ma'am, na dito lang meron yan. Because mahirap? It's so difficult to make. And it's such an old recipe. Such an old recipe from your, grandparents? Hindi. Di To? naman. Las Cibeles to. In the early 60s, there was a pastry shop in Ermita called Las Cibeles. It was a tea salon. And they had beautiful Spanish pastry. Doon nag-umpisa yung churros. Talaga? Doon sa, Dito. Dito. I'm talking sa Pilipinas. And this is layers of puff pastry. And you have to use really good butter. Because if you don't use really good butter, hindi mo ma-achieve yung lasa niya. Layers of puff pastry on buttercream, caramelized top, cream and custard pastry cream. Wow. In between, frozen. And dati, pag ang party mo, social, pag wala ka niyan, hindi social. Okay. Yun yung Ito natatandaan ko. yung panglaban, kumbaga, na. Naka-short pants pa lang ako. Ito na yung Nakikita mo sa handaan na, handaan special talaga party to, pag merong ganyan. Na-imagine ko na lang to, chef, pag nakita nyo sa party to, parang, game!
Pero ubos siguro agad yan, ano? Yes. Oo, na ano talaga na ano. Kasi yung, hindi ko na inabutan to, pero nung bata ako, pag meron ako nakitang ice cream cake sa party, nako, masayang party yun. always. And to add to that, Mike, is that we thought this cake was, parang hindi na sa uso. Yeah, oo. Kasi we were, right? So, one time, there was this gentleman doctor. He came over here, a friend of Sir Jean. And I said, why don't you try the Tarta Madrid? So, alangan siya kasi it's a multi-generational party eh. Kids and the Iba-ibang age. teenagers, plus the oldies. Oh my God. So, everybody needed the cake. For some reason, it became a hit. Wow, and ito na yun. Kasi the kids love the ice cream, plus the Who wouldn't, no? Yeah, so they really loved it. They really, for some reason, na-revive. And they started ordering. Buti na lang kinip niyo yung tradition and you kept on doing this, hindi niyo tinigilan, ano? Tarta de Madrid. There are a lot of recipes that we're trying to keep alive. If only for the sake of Dapat. being alive. Yeah, Even dapat. Kahit wala na may gusto, Totoo yun. Dapat. we try to keep that tradition. Kasi in the hope na there will be some form of appreciation later on. Oo, totoo, So yun totoo. yung namin, it's like a mission to keep the recipe alive. Ang galing mission na yun, ah. When I had the chance to go to Spain, so hinanap ko to. Okay, Meron let's sa go for Spain, it. exact the same ba? Couldn't find it. Tarta de Madrid, wala sa Spain. These are old. They're so Sa sobrang old. tanda na, Oo. na pati yung mga Kastila na wala Hindi na nila na. ginawa na rin, ano? Even this one is already Yeah, away from the motherland, Wow, di ba? Parang sobrang ganun. luma pala Kumbaga, talaga nito. Sa sobrang luma, pati mismong Pero- recipe ko. Growing up, may naalala ba kayo may ibang nag-serve ng Tarta de Madrid? Meron. Talaga? Marami nung time dati. Pero pag tinignan mo kasi, it's that, it's mostly by Las Cibeles, pero iba-ibang bahay lang ang pinupuntahan. Legendary na si Veles yan, Yes, sir. yes. Hindi yun naabutan yan, ano? Oo. So nakikita mo na yan, pag nakita mo na yung yung may wax paper na nakapatong na may mga toothpick. Yun Dahil na. yun yung nakatent dun sa Tarta Madrid. You knew very well that there was either a Melojas or a Tarta Madrid that was part of the party, and you knew it was a party. Wow. That in itself, talaga, you have to reserve space. Space, give Oo, space. oo. Okay. How do we taste this? Paano ba ang style, chef? There's no style. Just There's no style you kasi, take the cream and the yung iba nahiwalay. But the most important is the flaky pastry on top. So, On top, ito. Parang Isama mo dun sa With sa all the elements together. Yeah, yung oh, elements pagsamahin yan natin. Yan yung Oh, wow. yung ano yun, di ba? So, yan yung ano. Pagsamasamahin ko na. Oo. There was a story one time. I brought this cake, and there was this very hotshot finance guy. Parang, parang wow. He does these million-dollar deals. Oo. Nung nakita na Big shot. yan, all of a sudden, naging, this is so nice. This brings me back to my childhood. Ayun. So, he became our little boy all over again. Oo nga. So Parang magiging bata ka kasi parang kumain ka nga ng, like you said, parang ice cream cake na sobrang comforting nung pasok. Sobrang mapapangiti ka. Ganun yung description. Ang sarap ng lasa niya. Buttery. Eksakto na yung sweetness. Pero yung klase nung bread sa ibabaw, parang lumang klase nung yung parang mga bread na nasa paligid natin niya. Yan, iba. Tingnan mo. Yan yung topping niya eh. So, it's a Melojas, they call it in Spanish, which is mil, 1,000, hojas, leaves. Diba? So, it's a 1,000 leaves. 1,000 leaves. Parang pinagpatong-patong. Pinagpatong-patong. Ganun nga yung dating niya eh. Parang, ayun, Sa durog-durog. French is millefeuille. Okay. So it's really European. Very European. Ang galing ng heritage ng pagkain natin eh, no? Salamat na rin sa nag-occupy sa atin. Sobrang rich kasama naman yun eh. So, sobrang rich tuloy ng food culture natin eh, no? At saka, inano pa natin, like itong ensaymada, tinweak pa natin to our liking na according to you, galing kayo sa Spain na mas masarap pa yung atin. Yeah. But this is original recipe. Yes.
siguro ito, no? Kasi wala na to eh. Itong Tarta de Madrid, kung hindi nyo na nakita sa Spain eh, no? Oo. Wow. Only here, di ba? So for a Spaniard to have this, he has to come to Manila. Quezon City. Yeah, to be Quezon specific. City, to be Oo. very specific about it, di ba? Ang galing. Ito yun, yung recipe na to. Matagal na to. Again, this is best desserts for so many years. Nanalo to na best dessert nung ano. Wow. So, kasing classic, tatlo na yung matitikman nating classic, tama, no? So, nagsimula tayo sa ensaymada, Tarta de Madrid, tapos sa San Serval na tayo. Pero, kumbaga, dito sa Pasteleria Mallorca, may awards pa to. May, kumbaga, may citation tong ano. Ang sayang yan, hinahaluan na ng Pinoy ng mani. Wala dapat pala. Wala. Kasoy lang. Kasuy lang talaga. Kasoy lang, okay. Kasi medyo mahal ang kasoy. Siguro pag, pamparami, no, nilalagyan ng mani. Okay. Tapos nun, natatalo yung lasa ng butter. Tapos So, eksakto lang na magko-complement sa butter pala yung kasoy, ano. Tikman ko na. Sige. Tikman mo to, Yes, chef. please, Okay. Marami yung gilid. Kasi nandun yung concentration ng ng icing yung butter, di ba? Hindi lang yan, you also have to be very mindful sa refrigerator space ng tao. Kung masyado malaki, yan na naman. di ba? Always. Oo. Ang ganda ng itsura niya, sa loob. Yung layers niya, At sobrang buttery, di ba? there are two schools to the appreciation of San Serval. Sige nga, chef, ano bang So, you have meringue layers. Yeah, marami. One meringue layer is not too well baked, so chewy siya. Ganun pala. May... The other version is longer baked, more dehydrated, crunchy. So, Crunchy. pili ka kung ano ang nababatay sa taste mo. Ito ano naman tong ano na to? Nasa gitna yan eh. Gitna. Nasa Okay. kunat siya. Oo. May kunat ng konti. Actually, meron niya. Sarap. Ang sarap ng butter taste. Sobra. Parang bumubuka pag may kasoy. Or, I don't know kung dahil ba, chef, mahilig lang ako sa nuts. O talagang yun talaga no? Yun talaga. Pag ninaluan mo ng mani yan, hindi mo na ma-appreciate yung butter. Walang mani. Ito yun. Texture Kasoy lang ang oh. ma-appreciate mo. Sarap. So we don't use butter compounds for that. We use real, honest to goodness butter. Meron kasi yung iba, sasabihin nila, San Serval, butter. Pero pag tinignan yung paano ginawa, may butter May compound. butter compound eh. So that's a... pang margarine. So, this is pure. Posibleng tumangkad ka dahil doon sa nilagay nila. Ito pure butter lang. Sorry, wala ko alam. Yung pala yun, yung butter compound pala yung parang extender or margarine, ano? Oo. Siguro nga dahil dun nga na ang pure nung ingredients, sobrang sarap again. Thank you. 3 gabum yun, ha? Alam nyo, dito sa Pasteleria Mallorca, ang tumatatak sa akin, sa halos lahat ng natikman ko, butter yun ang nangingibabaw na taste. Talagang hindi sila nagtipid dito. Malamang yun yung ipinamaan ng proseso ng paggawa ng mga pastries nila. Iba-iba ang San Nicolas, di ba? Meron din San Nicolas na bilog. Actually, ginawa lang ng square yan kasi mas mahirap i-package. Nawawasak agad. Pero may markings din. Ang maganda- Ganun ang San Nicolas, no? But these are travel biscuits because this San Nicolas was used by travelers when they travel kasi hindi nasisira to. Mga ang life cycle niyan siguro mga 2 buwan. Pang biyahero pala tong Oo. San Nicolas. So this is Saka nagka-crumble ng maigi sa mouth ko. very Battery different rin. to sa ibang San Nicolas styles ng Iba Pampanga. nga. Kasi yung- we're closer to Bulacan. Pag kinain yun, mas magiging powder yung parang uraro. May uraro. Parang uraro may yun. hirinan ka ng konti. Ito, mas may butter ang dating sa Oo. akin, no? Tapos, nasa ko yung coconut niya. In this case, nasa lalagyan na ganito para madali buhatin, madali iuwi. Tsaka ang gaganda ng pangalan ng bread. Ano ba to? Kastila ba ang mga Medyo bread, Spanish-Filipino. Spanish-Filipino na rin, no? Oo. Nag-umpisa yan, iba-ibang ano yan, iba-ibang groupings yan. Like yung
San Nicolas, galing talaga sa mga ninuno namin yung San Nicolas. Pag Pampanga talagang Pampanga matunog ang San Nicolas so, eh. Oo, especially yung part namin Kapalangan in Apalit. No? And then, yung Mamon Tostados is pretty much by mom because yung brother ko mahilig kumain ng Mamon Tostados. So, Yung tira-tira. actually hindi eh. Lumalabas na ito pinakamahal na Mamon Tostado in the market. Okay. Kasi hindi siya tira-tira. hindi siya teriyaki eh. So, No. so ano tawag dito? It's really Gusto ko yung teriyaki. teriyaki, no? So, ano yan? It's really meant to be ano. for to become Mamon Mamon Tostado. Tostado. So, Pinakamasarap to after 1 month. Talaga? Ang Mamon Tostado? Pagkabili mo, yan na, isang buwan. Bakit, chef? Nag-age yung butter na. Ganun ba? Kahit Kahit mas stronger. Ito, ano na to, nag-uumpisa na. ganun pala. Kahit pala luto na, mag-age pa yung butter. Ano yung next natin titikman? Panilios de Milan, these are sticks of puff pastry. Dahil gusto mo ng creaminess and dahil walang refrigeration, lalagyan mo merengue sa taas. Ganun Yung pala. pinutulong May merengue, tamis, oh. may tamis sa taas. May tamis sa taas. So, oo nga, dahil pinapaalala nyo sa akin parati na dati walang refrigeration. Yun yung factor nung kung ano yung nangyari ng mga products, ano? Para tumagal, nilagyan ng merang ba? Ganun, merengue, parang gano'n. Yan, milky yung taste. Milky nga, hindi na siya not too much on the sweetness. Pero, Ang hirap eh. Once you start, hard to stop. oo, kasi pati yung sizing niya, chef, parang bite size, parang upo ka na lang sa rocking chair, sabay gaganyan-ganyan ka. Kape, again, kape ang bagay dito, or Coke, di ba? Pang merienda item, no? Sarap. Chef, Puff pastry, caramelized on top, crispy. pag sinabi niyo bang puff pastry, yung Yung anong 1,000 leaves. 1,000 leaves, yung patong-patong na Ilohas. kaya crumbly siya, na ganun. Mahirap ba yung style nung ganung... Mahirap kasi tropical country tayo. Ang daling matunaw ng butter. Yun pala yung ano nun, kalaban. So minsan, pagka pasada mo, lagay mo muna sa freezer, hintayin mo. Tapos lalabas mo ulit. Kung saan siya nag-originate, malamig na bansa, madali lang sa kanila. Sa mga malalamig na bansa nga, pinapababa pa nila yung temperatura via air conditioning. Wow! Talaga may certain temperature. So ito, puff pastry to. Ang itsura parang ano yun, Parang otap. parang otap. Actually, parang siyang otap nga. Pero ang sarap nung pasok ng sugar sa akin, nung kinain ko, hindi siya sunog na lasang todo arnibal. Tama. Bagay na bagay rin to sa kape. Yung medyo isasawsaw mo na gano'n, parang in effect, parang kung sa modern times, sa Dunkin' Donut, parang gano'n. Tsaa or kape. So yung last natin is tirabuzon. Ano naman to? Twist sticks. Parang pilipit sa Tagalog, di ba? Parang gano'n. Pilipit. Ano, puff Oo. pastry, nilagyan ng sugar. Puff pastry pa rin na nilagay na siya. Ang daming konting twist lang sa paggawa. May ibang pangalan na siya. Pero basically, medyo magkakamag-anak yung lasa. Tingnan natin to. Puff pastry rin na tinwist. Oo. Tama, chef. Mga tinapay na pambagay nga talaga sa kape, no? Ako, nagustuhan ko to. Ewan ko, baka dahil gustong-gusto ko yung lasa ng asukal niya. Hindi ko maintindihan itong... Pero crowd favorite talaga yan. Arhelian. So, sikat pala. So, hindi nagsisinungaling yung panlasa ko, chef, Kung crowd favorite siya, talagang... And for some oddball reason, it's loved by macho men. Oh! I don't get it. Pero it's always loved by men. Talaga? Yes, straight men love this thing. So it's very Baka dahil sa interesting. sugar nga. Ang gusto ko eh. Dinay- Ang sarap eh. Maraming salamat sa pamilya Gonzales, lalong-lalo na kay Sir Omps at saka kay Miss Rosel sa pagpapatuloy ng paggawa ng masasarap na pastries. Lalong-lalo na yung ensaymada, inuulit ko. Napakalupit nito, isa to sa mga top na natikman namin.